Pinagpapaliwanag na ng LTO ang driver ng sasakyang nakasagian ng isang motorsiklo sa Cainta, Rizal. Kita po sa isang video na hindi siya nagpapigil sa pag-alis kahit hinaharang na ng nakaalitang rider. Nakatutok si Mark Salazar. Isang minor road incident na pwedeng nauwi sa fatal road rage. Ang sagian ng isang crossover at motorsiklo sa Cainta Junction kahapon. Ang mas nakuna ng video ay nung binabalandra ng rider ang sariling katawan para hindi makatakas ang nakasagi sa kanyang motorsiklo. Pero imbis na huminto, pinitik ng crossover ang rider na bahagya pang nakaladkad. Hindi na binidyohan pero nakita ng uploader ng video ang nangyari bago umabot sa road rage. Itong si rider na yun, tumama siya dun sa may left front side nung car na black. So technically na dun sa may fender, dun sa may side mirror. Tapos bumagsak yung motor niya, but after which lumabas si driver, tapos tumayo si rider. And then nagkaroon sila ng konting usapan which turns out to be na hindi naging maganda yung outcome. So tong si dali-dali pumasok sa car niya si driver. Tapos tong si rider hinahabol niya yung naglabas din siya ng phone. Sa Cainta Police Investigation naman lumabas na hinabol pala ng rider ang crossover at inabutan niya at nakahingi rin ng tulong sa isang enforcer. Nagkaroon sila ng pagtatalo na umalis bigla yung sumagi kaya hinabol ng motor na naabutan doon sa may traffic light na nagkataon na nandun yung isang MPSO na siya yung nagdala dito sa ating opisina para magkaroon sila ng pag-uusap. Sa police station natapos ang kaso ng road rage dahil sa amicable settlement. Nagkarigluhan yung dalawang involved na yung MPV, driver ng MPV ay babayaran na lang yung nasira doon sa motor. Pero hindi pumapayag ang Land Transportation Office na tapos na ang kwento. Kahit magkaareglo sila pareho, pero yung action na ginawa nila, gumamit sila ng sasakyan, halos mapatay niya, mabangga niya yung tao, hindi siya mapigilan. So doon pa lang sir, may ground na doon na wala siyang karapatang magmaneho eh. Pinadalhan ng show cause order ng LTO ang driver ng crossover, pati na rin ang registered owner ng kanyang ginamit na sasakyan para magpaliwanag sa hearing sa April 30. Bilang paunang parusa, pinatawan ng 90-day suspension ang lisensya ng driver. Definitely po ito, hindi lang po suspension na abutin niya. Pinitik kasi niya yung tao muntik ng madisgrasya. Pwedeng ma-total ban na po siya for life. Depende po sa sitwasyon. Kasi kung may record na rin po siya dati at ginawa niya yan, makikita po namin sa system, maaring ganun ang kalabasan. Inalarma naman ng LTO ang crossover hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Hindi na po nila yan matatransfer, hindi nila mabebenta, hindi nila masasanla, hindi rin nila marirehistro. So pag hindi po nila narehistro yan, pwede na po namin i-impound. Actually sir, pagka nakita namin sila sa kalye, yung sasakyan, at na-verify namin nga na yung same sasakyan, pwede po namin i-impound yun. Batid ng LTO na minsan hindi talaga maiwasan ng sagian sa kalsada. Pero kadalasan, ang init ng ulo ng motorista ang nagpapalala sa sitwasyon. Itabi ho ninyo, humanap kayong pulis, humanap kayong enforcer, at makipag-usap kayo ng ayos. Pero wag na wag yung gagamitin yung sasakyan, babanggain yung ibang tao, at makakapanakit kayo. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.